Ano ba ang naging kahalagahan ng pagpapainom ng alak or intoxication sa pag-aaral ng kriminalahiya noong unang panahon? Magandang buhay, this is Binibini ni Grace, ang registered criminologist dito sa Pilipinas, at pag-usapan natin ang intoxication as one of the means of detecting deception sa isang tao. Bakit nga ba pagpapainom ng alak? Dahil noong unang panahon, hindi pa sobrang modernized ang ating society, so kailangan mag-isip ng solusyon para malaman kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo o hindi sa kanyang statement. Saan nga ba ina-apply to? Ito ay ina-apply sa mga tao na involved sa isang krimen. Example, yung suspect, yung witnesses. Ika nga may tinatawag tayo ng Latin term na in vino veritas or in wine there is truth. Ibig sabihin na kapag ang isang tao daw ay nalasing, nagsasabi siya ng totoo. Humihiram ng lakas ng loob sa alak para magsabi ng totoo ang isang tao. At yan ay very obvious sa ating mga tao, 'di ba? Kapag nakakainom ng alak yung mga tropa nating broken hearted, 'di ba? Saka lang yan naglalabas ng sama ng loob, saka lang yan nakakaiyak, nakakapag-rant kapag nakainom na ng alak. Sa pamamagitan ng intoxication noon, nakukuha ng mga investigating officer yung kanilang statement na hinahanap towards doon sa isang tao na hinihingan nila ng confession or admission. Pero ngayong modern times, meron na tayong tinatawag na polygraph machine wherein malalaman dito kung isang tao ay nagsasabi ng totoo pamamagitan ng different impression. May it be through our pulse, through our heartbeat, through our blood pressure, through our respiratory system, tsaka galvanic, yung mga skin natin kapag halimbawa ay kinakabahan ka is bigla kang pagpapawisan, taka yung pagbilis ng paghinga mo at pagtibok ng puso. Pero yun yung kahalagahan ng intoxication noon. Pero sa panahon ngayon, hindi na siya masyadong ginagamit or na siya ginagamit, and I don't know kung magamit pa na ganito sa ibang lugar, yung naging kahalagahan niya noon. Directly related to the crime. Ikaw isang criminology student, isang registered criminologist, and aspiring registered criminologist, pwede ka pong mag-comment dito at magbigay ng suggestion, ng question na makakapagpalalim pa ng ating talakayan. So, see you in the next one. God bless.